ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin ang sikat ng araw na may dalang liwanag. Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. Basta tayo'y Pare-pare, ano nga branch ng motor ang bakal mo? Is 4 o is D3? It's D3 pare. Di ano klase sang pagbakal ang mo pare? Cash na o settlement? Gusto ko yan! Pulis, kainit ulo ko. Nganong nagainit man ang imo nga ulo? Magreklamo ko. Kay ginkulada ko dito sa kanto. Te, karon lo, ano nga kaso ang gusto mo nga ipasaka ta sa ila? Failan ko sila siyang kaso nga child abuse. Gusto ko yan! Classic. oh my Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. XII 107.5 Splash FM. Memories bring back your DXII 107.5 DXII 107.5. Oras po natin magkakasangga, 12 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang araw po mga kasangga. Umaga po tayo ngayon ng Wednesday, ika-22 sa buwan ng Enero 2025. Sa ngalan po ng aming butang station manager magkakasangga, Sir SM, Kennedy Busdikay. Magandang umaga po sir. At nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa malusog na pangangatawan. Sa po na po ng inyong pong mga pamilya. Ako po ang inyong pansamantalang magkakasama sa musika at pagbabalita mga kasangga. Kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan ni Kasanggang Johaira Gumunsa. Magandang umaga sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa abot po naman ang ating himpilan, maging dyan po sa Maguindanao del Norte, sa may Maguindanao del Sur, sa may Lanao del Norte, Lanao del Sur, at sa ampanig po ng South Central Mindanao. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating butihing alkalde ng Bayan ng Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay. Magandang umaga po sa Sangguniang Bayan members. At ganoon din po yung ating bati sa ating butihing Barangay Poblacion 2 Chairman, Honorable Abdul Aziz Kakamahal Ali. At ganoon din po sa 25 mga barangays po naman ng sakop po ng Bayan ng Parang. Bago po natin dakuin ang ating mga balita sa ating arangkada balita at balitang pambansa, ay atin po munang alamin ang magiging lagay po naman ng ating panahon ngayong pong araw ng Wednesday. Mula po naman dito sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng malamig na northeast monsoon or amihan. Ito po yung hangin galing dito sa may mainland Asia. Nagdadala lamang ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon
habang ang shear line o yung boundary ng amihan plus the easterlies ay siyang nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon and Visayas. And for the rest of Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang mga pulong-pulong mga paulan at pinakamatatas ang tsansa ng ulan sa may eastern side, epekto pa rin yan ng easterlies o yung mainit naman na hangin galing sa silangan. Base sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang low pressure area or bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility and possibly by the end of January, mababa pa rin po ang tsansa na magkakaroon tayo ng weather disturbance. Ngayong araw po, pinakamatataas pa rin ang tsansa ng mga paulan sa Luzon sa may eastern section. Sa may Bicol region at southern Quezon, nandyan pa rin ang epekto ng shear line o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin, kalat-kalat na ulan and isolated thunderstorms, pero posible pa rin magdulot ng mga pagbaha o pagbuho ng lupa doon. Dito naman sa natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, paakyat ng Aurora at dito rin po sa may Cagayan Valley, asahan pa rin ang mostly cloudy skies at sasamahan pa rin yan ng may hinang pag-ulan. Minsan nagiging moderate kung malapit po kayo sa kabundukan, epekto pa rin yan ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, ramdam din po ang malamig na amihan at andyan pa rin po ang mga pulupulong may hinang pag-ulan for the rest of the day or for most parts of the day, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, partly cloudy to cloudy skies. Sa ating mga kababayan po dito sa Metro Manila, between 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura, habang meron pang mga lugar dito sa may Northern and Central Luzon ang mas malamig, kagaya na lamang sa may Lawag, pinakamababa ang 23 degrees Celsius, sa may Tuguegarao, Cagayan, between 22 to 29 degrees Celsius, habang sa may Baguio City and some parts of Cordillera region, between 14 to 15 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, kung sa may southern portions, as early as this morning, mataas na po ang tsansa ng mga paulan. Ito'y dahil lamang sa easterlies. At sa parteng Visayas, eastern Visayas po ang pinakang uulanin, lalo ng northern Samar and eastern Samar, epekto rin po yan ng shear line naman o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. For the rest of Palawan and the rest of Visayas, andyan pa rin ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at madalas maaraw naman sa umaga. At kung meron ng mga pag-ulan, hindi naman po ito tuloy-tuloy, saglit lamang, mga isolated na ulan or thunderstorms. Temperature natin dito sa Palawan, between 25 to 32 degrees, so medyo mainit. Ganyan din sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakang uulanin itong eastern side dito sa may Caraga region, Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur. Magbaot po ng payong, asahan yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. Epekto po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. And speaking of mainit, the rest of Mindanao, aasahan din po ang medyo maalinsangan na tanghali at may mga lugar as early as this morning na magkakaroon ng paulan. Southern portion of Zamboanga Peninsula plus itong Sulu Archipelago. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, mas marami lugar sa paligid ng Moro Gulf, Southern Mindanao and eastern portion of Davao Region na magkakaroon din ng mga paulan, epekto ng easterlies. Temperature natin dito sa Zamboanga City and Davao City hanggang 33 degrees pagsapit ng tanghali. Sa ngayon, wala pa rin tayong gale warning or babala sa matataas sa mga alon and even hanggang sa katapusan po ng linggong ito dahil relatively hindi pa ganun kalakasan po yung ating northeast monsoon. Pero sa may northern and central Luzon, posible pa rin umabot sa 3.7 meters or nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels. Southern Luzon, Visayas and Mindanao, asahan pa rin ng between 0.5 to 1 meter na taas sa mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umabot sa 2.5 metro. And for our 3-day weather forecast, asahan pa rin sa Thursday to Saturday, yung mga paulan, mostly sa may eastern sides ng ating bansa. So sa may Bicol region and eastern Visayas, lalo na bukas, magiging maulan pa rin po dahil pa rin sa epekto ng shear line o banggaan pa rin ng mainit at malamig na hangin, kalat-kalat na ulan and thunderstorms, maaari pa rin mag-cause sa mga pagbaha or landslides. Dito naman sa portions of Caraga and Davao region, andyan pa rin ang mataas na tsansa ng mga paulan, epekto pa rin yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Dito naman sa may northern and central zone, kabilang na rin ang Metro Manila, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, matataas ang tsansa ng mga kaulapan at mga light rains. Dito sa may eastern side, Cagayan Valley and Aurora, may kalamigan pa rin po ang panahon in the coming days. At aasahan naman sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas and Mindanao, ang partly cloudy to cloudy skies pa rin at sasamahan pa rin ng may kainitan na panahon dulot ng easterlies at may mga lugar pa rin po na magkakaroon ng paulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa Metro Manila, sunrise is 6:25 a.m. at ang sunset ay 5:15 ng hapon.
Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja ng Maraming salamat kay kaibigang Sir Benson Estreja. Mula po naman dyan sa DOST Pag-asa. Dyan po naman sa DOST Pag-asa National. Oras po natin mga kasangga, 18 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa ating pangunahing balita, sa ating balitang pambansa, hindi sang-ayon si Senador Risa Hontiveros. Nagawaran ng Philippine citizenship ang China national na si Li Duan Wang alias Mark Ong dahil anya sa kaugnayan nito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ginawa ng senador ang pahayag na ito sa pagtalakay sa plenaryo ng Senado ng panukalang maging naturalize Pilipino si Wang. Nagpakita pa si Hontiveros ng mga litrato ni Wang kasama si Duan Rinwu, ang hinihinalang utak sa likod ng POGO sa Porac, Pampanga at isang wanted fugitive sa China. Nanawagan ang mambabatas sa mga kapwa senador na busisiing mabuti ang background ni Wang. Inunto pa ni Hontiveros na sa aplikasyon nito para sa mga naturalizations ay hindi nito binanggit na operator siya ng siyam na Dynasty Junket Group na mayroong third officers sa Revendil, isang illegal na POGO scam hub sa Pasay. In-question rin nito ang pagkakaroon ni Wang ng iba't ibang tax identification number o TIN number, bagay na illegal ito o hindi pinahihintulutan. Kaya naman kailangan pa niyang iimbestigahan ng husto ang nasabing individual na ito. Sa iba pa natin balitang national mga kasangga, aminado ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na malaki ang epekto ng La Nina at iba't ibang umiiral na weather system sa supply at presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ating bansa. Ayon kay Ana Soles na siyang Chief Climate Monitoring ng Pag-asa, nagkakaroon ng paggalaw sa basic communities nitong Enero dahil sa mga umiiral na northeast monsoon, easterlies at shoreline. Tuwing nakakaranas ng pag-ulan ay apektado rin ang purchasing power ng mamamayan. Paliwanag pa ni Soles, bahagi ang Pag-asa ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook kung saan ginamit din ang kanilang datos ng Department of Agriculture o DA. Regular din daw ang kanilang mga pagpupulong upang magbigay ng weather outlook sa Department of Agriculture. Samantala, sa iba pa nating balita, mga kasangga, sa ikalawang pagkakataon ay muling pinatawan ng contempt ng House Quad Committee si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo at ipinakulong din ito sa Batasang Police Station 6 mula sa kustodya ng Kamara. Pasya ito ng komite makarang hindi sagutin ni Grijaldo ang tanong ng mga kongresista ukol sa sinabi niya sa pagdinig ng Senado na pinilit siya ni na Representative Dan Fernandez at Bini Abante. Ito ay para tumistigo siya at patutuhanan ang isiniwalat ni dating Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO General Manager at retired Police Colonel Rowena Garma na reward system sa ilalim ng War on Drugs. Sa ikalabing-apat na pagdinig ng Quad Committee ay ipinakita rin ang CCTV footage kung saan makikita si Rick Grijaldo na nakangiting lumabas ng holding room at walang bakas na siya ay pinwersa o pinilit ni na Representative Abante at Fernandez na patutuhanan ang reward system sa drug war. Samantala, sa iba pa nating balita sa Quadcom pa rin mga kasangga, sa ikalabing-apat na pagdinig kahapon ng House Quad Committee
ay inamin ni na dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at Isidro Lapina na tara system sa Bureau of Customs. Ayon kay Faeldon, sinusubukan niyang puksain ang tara system noon kaya pinagsumiti na ang nasa 12,000 importers at brokers ng listahan ng mga officials ng customs na tumatanggap ng lagay o tara pero walang nagpasa. Binanggit naman ni La Peña na pinaplano na nila noon ang mungkahi ni Congressman Franz Castro na magsagawa ng malabaybas na operasyon para mahuli ang sangkot sa tara pero umatras ang mga importers dahil sa pangamba. Sa hearing ng Quad Committee ay inamin din ni Faeldon at La Peña na ang tara system na daan para makalusot ang mga smuggled na proyekto ay isa din sa mga rason kaya tumataas ang presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas. Sa investigasyon ng Quad Committee ay inilahad ni dating Customs Fixer Mark Tagoba na ang tara system ay pagbibigay ng mga brokers at importers sa mga taga-BOC ng pera bilang lagay o padulas para mapadali ang pagproseso ng kanilang mga kontrabando. Samantala, nais namang kuhanin ng Philippine National Police Civil Security Group o PNP-CSG ang pahayag ng viral na estudyanteng nagtitinda ng sampagita sa labas ng isang mall sa Mandaluyong City. Ayon sa PNP-CSG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano, sakasakaling hindi itutugunan ay magpapatuloy pa rin ang preliminary investigation sa insidente. Gayunman, sinabi ni Gultiano na posibleng makaapekto iyon sa administrative compliance laban sa gwardiya lalo na kung mabibigo ang nasabing estudyante na maghain ng formal na reklamo. Sa ngayon, nananatiling nasa floating status ang CQ na nakatakdang magsumite ng kanyang kontra salaysay sa PNP-CSG sa January 23, 2025. Kahapon ay dumalo sa clarificatory meeting ang security guard kasama ang operations managers ng security agency at ang kanilang legal counsel. Sa iba pa nating balitang pambansa, mga kasangga, ipinasilip ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Department of Foreign Affairs o DFA ang posibilidad na may full flame sa pagkamatay ng Overseas Filipino Workers o OFW sa Kuwait na si Jeannie Alvarado at ang isinawalat na mga bagong impormasyon ng mga anak ng biktima. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, napag-alaman sa mga sumbong ng anak ni Alvarado na kinukulong, hindi pinapakain at hinihipuan pa ng amo ang biktima. Ayon kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Rapi Tulfo, sinyales ito na may problema ang amo ni Alvarado at dito sinabi ng anak ng biktima na si Angel Alvarado Casilin na drug lord umano ang among lalaki ng kanyang ina. Pero ayon sa isa pang anak ng biktima na si Natania Ame Alvarado Fernandez, galing sa kaibigan ng kanilang ina na nagtatrabaho rin noon sa Kuwait ang nasabing impormasyon na posibleng landlord ang amo ng kanilang nanay. Mayroon ding history ng tawag ang kanilang ina sa mga pulis sa Kuwait noong January 25, 2024 at palaisipan pa kung anong inireport o isinumbong ng biktima sa mga otoridad. Tiniyak naman ng DMW Secretary Hans Leo Cagda na ikukonsidera nila ang mga pahayag ng mga anak ni Alvarado para sa isusulong na kaso laban sa employer habang inatasan naman ni DFA Yusek Eduardo Di Vega ang himbahada ng bansa sa Kuwait na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay sa posibilidad ng kapabayaan at full flame sa pagkamatay ni Alvarado.
Sa iba pa nating balitang pambansa, mga kasangga, oras po natin para sa ating mga kasangga na pupunta pa po ng opisina ay ganap na pong 28 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema ang disqualification kay Norman Mangusing na umas kilala bilang Francis Leo Marcos na makalahok sa 2025 midterm elections. Ito ay matapos maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO sa desisyon ng Commission on Election o COMELEC na inideklarang si Mangusing bilang isang nuisance candidate na epektibong magdiskwalipika sa kanya na makalahok sa darating na halalan. Magugunita, idineklara ang full body na isang nuisance candidate si Mangusing noong November 2024 na tumakbo noon sa pagkasenador. Iniapila ni Mangusing ang desisyon ng COMELEC, ngunit kalaunan ay tinanggihan ito dahilan upang iakyat nito ang kanyang kaso sa SC. Pinaburan din ng SC ang petisyon ni Noel Rosal payagan na kumandidato matapos na diniskwalipika ng COMELEC ang una kumandidatong kandidato sa pagkagobernador ng Albay. Samantala, kinumpirma naman ni Commission Election o COMELEC spokesperson na Attorney John Rex Laudianco na kasama na ang media sa makakakuha ng server na gagawin o sa gagawing halalan sa Mayo. Sa ginanap na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas General Membership Meeting sa Makati City, sinabi ni Laudianco na mas madali na ngayon na maka-access ng media ang partial resource ng halalan at hindi kailangang magtakbuhan ng mga reporter na magka-cover sa halalan. Iniyak din ni Laudianco na kasado na ang paglalagay ng mga presinto sa mga shopping malls. Anya, sa ganitong paraan ay may iwasan ang vote buying at ang mga harassment ng mga kandidato. Samantala, kinumpirma rin ni Laudianco na sa ngayon ay umabot na sa 255 ang mga naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Samantala, nagpaabot naman ang pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Donald Trump para sa opisyal na pag-upo nito bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. Sa kanyang opisyal na mensahe, binati rin ng Pangulo ang mga mamamayan ng US para sa mapayapang paglilipat ng kanyang liderato sa kanilang halos 250 taong kasaysayan. Ayon pa sa Pangulo, inaasahan niya na makatrabaho si Trump administration. Magpapatuloy lamang anya ang malakas at matagal na alyansa ng Pilipinas at ng Amerika sa pagtalima sa parehong bisyon ng pag-unlad at seguridad sa rehiyon. Kahapon ay opisyal nang umupo sa pwesto si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos matapos manalo sa nagdaang nilang eleksyon noong isang taon. Oras po natin mga kasagad at 23 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ating arangkada report, patay ang isang lolo matapos hatain ng bakal na tubo ng kanyang kapitbahay dahil sa hindi niya naibalik ang kudkuran ng nyog na kanyang hiniram sa suspect. Naganap ang nasabing insidente nitong araw ng Linggo sa Barangay Poblacion sa Libertad, Misamis Oriental. Kinilala ang nasawing biktima na si Alfonso Bahilan Ragmak, 72 taong gulang, habang nadakip naman ang suspect na si Agapito Pacquiao Katiil,
52 taong gulang, kapwa mga residente ng Barangay Poblacion Libertad. Ayon kay Captain Jenny Ribelo, na siyang Deputy Chief of Police ng Libertad Municipal Police Station, naganap ang nasabing krimen sa labas ng bahay ng biktima sa nasabing lugar. Sa investigasyon ng kapulisan galing sa tindahan ng biktima, nang bigla na lamang itong abangan ng suspect na armado ng tubong bakal. Dito pinaghahataw ng suspect sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima, na naging sanhi naman ng kanyang agarang kamatayan. Lumalabas sa pagsisiyasat ng pulisya. Nagalit ang suspect sa biktima dahil hindi nito pagbabalik nang hiniram nitong kudkuran ng niyog. Agad namang naaresto ang suspect ng mga responding kapulisan, na ngayon ay naharap na sa kasong homicide sa Misamis Oriental Provincial Prosecutor's Office. Sa iba pa nating balitang arangkada, mga kasangga, isa na namang convenience store ang pinasok at pinagnakawan ng nag-iisang armadong lalaki at natangay ang perang kinita at cellphone ng kahera kamakalawa sa barangay Kaitubol, Central Tagaytay City. Sa salaysay ng kaser na si alias Gemma, sa mga otoridad alas 2:45 ng madaling araw nang walang habang siya ay naka-duty sa loob ng nasabing store nang pumasok umano ang suspect at nagpanggap na customer. Nag-ikot-ikot pa umano ang suspect sa loob ng store at nang makatsyempo ay nilapitan ang naturang kahera, saka tinutukan ng maiksing baril at nagdeklara ng hold up. Matapos kinulimbat ng suspect ang hindi bababa sa 20,000 pesos na laman ng kaha at ang cellphone ng biktima na Galaxy A5. Bago sumibat, sakay ng dark gray na Mio Gear motorcycle ang suspect. Sa iba pa nating balitang arangkada, mga kasangga, 2 ang patay habang 8 opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK ang nasaktan nang sumalpok ang sinasakyang van sa isang motorsiklo matapos silang dumalo sa isang seminar sa Alaminos, Laguna kahapon ng madaling araw. Kapwa idineklarang patay sa San Pablo City District Hospital sina Rulis San Antonio Collantes, driver ng 15-seater na Nissan Urban na may plakang NKD 8693 at ang nakabanggang motorcycle rider na si Edward Laulio Arruelo, isang computer operator. Ang mga sugatan ay kinilalang sina Daryl John Bus Almonte, 25 taong gulang, SK Chairman, John Philip Burais, 25 taong gulang, SK Chairman, mga kagawad na mga SK kagawad na sina Eileen Borbe, 20 taong gulang, Ira Mia Sina, 20 taong gulang, Romel Carullo, 21 taong gulang, at Jobin Borbe, 21 taong gulang, at ang SK Secretary na si Aristides Sahuela, 31 taong gulang, at SK Treasurer Joseph Birin, 21 taong gulang, pawang mga residente ng Tabaco City sa Albay. Sa ulat ng kapulisan, alas 12:20 ng madaling araw kahapon, habang bumabalagtas sa kahabaan ng Del Pilar Street sa Barangay Poblacion 2 sa Alaminos ang nasabing van na nanggaling sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, makaraang dumalo sa isang seminar at pauwi na sana sa Tabaco, Albay nang maganap ang aksidente. Ayon sa mga nakaligtas sa aksidente, kapwa bumabalagtas sa nasabing lugar, ang van at motorsiklo at nang nasa pakurbadang bahagi na ng kalsada ay nag-overtake ang van sa nauunang sasakyan, dahilan upang mahagip nito ang kasalubong na motorsiklo na Yamaha Mio na may plakang 820 UHB na minamaneho naman ni Ruilo. Dahil sa naturang salpukan, dumiretso pa ang van sa concrete barrier ng kalsada at bumangga sa naturang concrete structure. Mabilis namang isinugod sa bahay pagabutan ng mga SK officials na bawang sakay ng nasabing van.
Oras po natin mga kasangga, 39 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa po nating mga balita, nananatiling top performing lawmakers sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Region, si Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura. Ito ay matapos na makuha ni Mastura ang pinakamataas na markang 89.8% sa boses ng Bayan Job Satisfaction Assessment na isang non-commission survey na isinagawa ng RP Mission and Development o RPMD Foundation Incorporated para sa third quarter ng 2024. Ang naturang rating ay mas mataas kung ikukumpara sa nakuha ng kongresista noong second quarter survey ng parehong taon na 88.7%. Nabatid na mayroong mahigit 10,000 respondents ang naturang survey ng RPMD at ang mga government officials, kabilang na ang mga kongresista ay binibigyan ng grado o grado base sa kanilang district representation, legislative performance at constituent services. Bukod kay Congressman Mastura, kasama rin sa top performing representative ng VARM, sina Lanao del Sur 1st District Cong Sia Alonto Adyo na nasa pangalawang pwesto at may markang 83.5%, habang pangatlo si Basilan Congressman Mujib Hataman na may markang 81.7%. Sa iba pa nating balita mga kasangga, naging maayos naman at naging matagumpay ang ginawang swimming bank karera at pambot race sa Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte sa ilog ng Delta Bridge kahapon, araw ng Martes. Ang palarong racing ay kaugnay sa 8 Kudaratin Kudaratin Festival ng bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nagwagi naman sa swimming competition ang Barangay Kapimpilan, pangalawa ang Barangay Maidapa at pangatlo ang Barangay Pinaring. Sa bangkarera naman naging champion ang Barangay Kalsada, pangalawa ang Barangay Bulibot, pangatlo ang Barangay Gang. Samantala, ang mga nanalo sa pambot race at bangkarera ay makakapag-uwi ng cash prize na 7,000. At ang nagwagi naman sa swimming competition ay nag-uwi ng 5,000. Nagpasalamat naman ang mga lumahok sa kompetisyon sa LGUs ng bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte at kay Mayor Dato Tucao Mastura at saka kay BLMP Honorable Dato Semi Mastura, dahil kung hindi umano sa kanila ay wala nang ang nasabing kompetisyon. Oras natin mga kasangga, 42 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang hinahantay po natin ang pag-uulat ng ating mga kasangga, oras natin mga kasangga, 42 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At habang wala pa po sa linya ng ating komunikasyon ng ating mga kasangga sa pagbabalita,
Sa iba pa po natin mga balita, arestado ang isang lalaki sa PNP checkpoint sa Barangay Capiton sa bayan ng Dato ni Jinsuat sa Maguindanao del Norte kahapon, araw ng Martes, dahil sa pagdadala nito ng armas na walang gun ban exemption. Inilala ang naarestong lalaki na si alias Magimbo o alias Majimbo, 25 taong gulang, na residente naman ng Barangay Tanuel, Dato ni Jinsuat sa Maguindanao del Norte. Nakuha sa U-box ng motorsiklo nito ang isang caliber 38 revolver na pistola, 6 na mga bala at 2 bala ng shotgun. Lumalabas sa investigasyon na galing ng Cotabato City ang lalaki at patungo sa direksyon ng Poblacion Delican at naaresto ng mga operatiba ng FIRST sa PMFC Provincial Mobile Force Company na nag-checkpoint sa lugar sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Esmael Madin. Walang maipakitang firearm license at gun ban exemption ang nasabing lalaki. Sasampahan ito ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code o gun ban at illegal possessions of firearms ang arestadong suspect. Samantala, nagpaabot naman ng tulong pinansyal si Sheriff Agwag Mayor Ahmad Metra Ampatua sa pamilya ng ice cream delivery truck driver na pinagbabaril patay sa barangay Timbangan, Sheriff Agwag sa Maguindanao del Sur. Personal din kinausap ng nasabing alkalde ang kaanak ng 2 nasugatan at nasawi sa robbery hold-up. Inaalam pa ng alkalde ang pangyayari at kung ano ang posible na maitutulong ng lokal na pamahalaan ng Sheriff Agwag. Nauna nang sinabi ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na tutulong ito sa paghahanap sa mga salarin upang mabigyan ng hustisya. Naglaan na rin ang alkalde ng 150,000 pesos na pabuya o reward money sa sinumang makapagtuturo o makakaaresto sa mga nasabing salarin. Mariinding kinundina ng alkalde ang pangyayari at sisikapin umano ng local government unit ng Sheriff Agwag na gawain o gawin ang lahat ng paraan upang maprotektahan o maproteksyonan ang mga kababayan nito. Kahapon din mga kasangga ay matagumpay na isagawa sa Municipal Gymnasium ng Bayan ng Parang ang 6th Bangsamoro Foundation Day 2025 Convergence Activity na ginanap kahapon sa Municipal Gymnasium sa Bayan ng Parang, Maguindanao del Norte, na dinlauhan din ito ng iba't ibang mga sectors galing pa sa iba't ibang mga bayan sa Maguindanao del Norte. Isa din sa mga dumalo mga kasangga kahapon ay ang Ministry of Basic Higher Technical Education, Minister Mohagin Iqbal, at marami pang iba mga kasangga at yung ating po namang FSSD Minister na si Madam Raisa Jadjuri, at nakapanayam din po ng ilan sa ating mga kasama at ating pakinggan yung kanya pong mga pahayag mga kasangga, no? Habang wala pa po yung ating mga kasangga sa pagbabalita, ay ating pong mariing pakinggan ang mensahe o ang naging panayam kay Mama Raisa Jadjuri na siya mo namang MSSD Minister sa ating Barm Region. So ito po ay bahagi ng malawakan na paggunita sa 6th Bangsamoro Foundation Day. So naganap po ito hindi lang dito sa Maguindanao del Norte kundi all across the region, sa lahat po ng probinsya. So kung makikita po natin dito sa Maguindanao del Norte, naging successful naman po yung convergence. Ibig sabihin po ng convergence, iba-ibang ahensya nagsama-sama. Pero meron din po mga individual na activities sa mga ministries aside po. Ano nga saksi nga mga media pag nasa pumulo ng NSSD? Naibibigay ninyo sa hospital po dito sa Maguindanao. Nasa magkano po yung nakita po natin no, yung sa Mercury pa lang, 45 million ang initial po yan. Actually, lumalagpas-lagpas po kami. Nagre-replenish po tayo kapag kulang na uli, naubos na yung 45. Mga more or less 4
disaster and emergency response, mga 300 million po ang budget po natin. Nakamahuli na po namin mga libreng tulong nakakita ng MSSD dito po sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. So hindi lang po sa Parang, hindi lahat po ng constituencies natin. Meron po tayo sa BCares, ito po yung sa hospital. Pero pwede rin po financial assistance sa burial, sa hospitalization, etc. Tapos meron tayong partnership with hospitals as well. So Irano District Hospital, CRMC, among others. At bukod dito, meron po tayong mga programa para sa livelihood. And of course, kapag disaster po, kami po yung isa sa pangunahing nagre-respond po para sa shelter, sa food, non-food items, among other things. May gusto po kayong pasalamatan at bigyan ng mensahe po? Una po, nagpapasalamat tayo sa constituencies ng BAR sa pagsama po sa atin ngayon sa paggunita ng 6th-year anniversary po ng BAR. Sana po ipagpatuloy natin ang magandang serbisyo, magandang pakikipagtulungan beyond the transition patungo po sa regular Bangsamoro government para po ma-uplift natin ang Bangsamoro lives. Okay po, maraming salamat. Yan po mga kasangga, yung naging bahagi po ng panayam kay Ma'am Minister ng MSSD, Ma'am Raisa Janjuri, ng kahapon po na yung ginanap nating 6, may kaugnayan po ito sa 6 Bangsamoro Foundation Day 2025 convergence activity dito po sa ating bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Sa mga oras na ito, mga kasangga, ay atin na pong papasukin sa linya ng ating komunikasyon si kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua para po naman sa kanyang pagulat ngayong pong umagang ito. Yes, magandang umaga po, kasanggang Sir Jojo. Magandang umaga. Maimportant kasanggang mapita ano lang ang mga pagsapagarian mayong tagas sa tanamay ng oo kasama ang kasanggang sa mga sandalito dito sa palibot natin. Medyo mainit-init ang sikat ng araw at tao rin napapasalamat sapagkat kita naman ang panahon ngayon hanggang lumar. Sa ilang mga kaganapan dito po naman sa bayan ng Parang ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap ng ating kapulisan para na ang katahimikan at yun po yung mga yung patungkol dito sa operation sa droga ay tuloy-tuloy and naman natin noong nakalipas na mga linggo may operation din naman sila and ito ang tinututukan talaga nila ngayon kasi Gagimar ang paglagay ng mga detachment at yung mga Regional Mobile Force Company ay talagang nagsisikap na rin na mabigyan ng magandang serbisyo lalo na sa detachment at napansin natin na dyan sa Nangi parang ginamit ay tuloy-tuloy ang kanilang inspection at kahit na alas 10 alauna ng gabi ay nandiyan yung ating mga Regional Mobile Company na talagang nakatutok dito sa detachment. Dahil nga, kasanggang alam mo na mula nung ibinaba ng pamunuan ng itong tungkol sa Kanban, ay kanina nang sinisigap ito para ngayon makapakumpis ka sila ng mga baril, those firearms na maaaring ma-track nila dyan sa detachment. Pero so far, siguro ay wala pa naman tayo na monitor dito sa bayan ng Parang na may mga naglabag ng gunman, at marahil ay inubrato na rin at may awareness na rin yung ating mga kababayan lalo na sa pagdala ng mga baril. Samantala sa bayan po naman ng Malabang ay ganun din po ang sistema ngayon. Napag-alaman natin kay Lieutenant Tomas na yung siya deputy ng Malabang Police Station at yung kanyang COP, yung Chief of Police na deputy siya, si Major Bahian, ay tuloy-tuloy ang paglatag nila ng detachment. Pero talagang kung
subukan mo talagang magkaroon ng pagkakataon na Jumar na pumunta dyan sa Malabang, lalo na sa boundary ng Kapatagan at Malabang. At pinaka-problema dyan, Kasanggang Jumar, yung ulubundok ng mga graba na nakaahad pa lang at yun po nakaka-istorbo dyan sa biyahe ng ating mga motorista. Sana ang pakiusap ng mga driver niya para hindi naman mahirapan yung commuters ay maibuldos sa Kasanggang Jumar. So kailangan yung nakikinig sa ating, yung nagbabiyahe po ng Pagadian, Tukuran at papunta ng dito po sa part ng Lanao del Sur, akyat dyan sa Marawi, ay magtataka ka dahil yung graba, kasi dati kung yung mga tag-init ay tatagpayan dyan Kasanggang Jumar, pero ngayon para kang nakikipagkarera. Kung maalala mo yung ginagamit ng motocross, yung akyat pababa. So kung mahina-hina lang ang klase ng sasakyan mo, dyan sa portion na yan, yung boundary ng Kapatagan o Balabagan at yung Malabang na yan, yung area na yan, highway, ay talagang manakukat po, no? Na talagang yung tubig, pag inulan, halos lampas gulong din. So nakikiusap sila na sana po matulugan din ng boundary lines. Ngayon ang problema dyan, Kasanggang Jumar, ay malapit na yung camping period. So malabo sigurong matugunan lang yung dalawang isip yan kung paano ba ang diskarte nila. Pero totoo, nasaksihan ko yan, Jumar, noong panahon ng mga ilang taon, na kapag ganyan ang sistema, binubultos nila yan, kinigrid, o para alisin yung bulubuntukin ng mga buhangin na yan na galing dyan sa taas at inaanod po ng tubig. So bakit natin, Jumar, sinasabi ito sa broadcast natin? Dahil marami tayong listeners na mula dyan sa may baybayin ng Malabang na nakikinig din sa atin. So kung halimbawa ang inyong sasakyan, katulad ng sanggap kagabi, ay meron mga nasiraan dyan kasi ang akala nila mababaw lamang, yung pala malalim pala yung tubig tapos sa ahon doon sa kapila. So ito ay shifting babala sa mga nakikinig ngayon. Kung kayo po'y pupunta dyan sa area na yan, dadaraan kayo dyan papunta ng Pikong, ay dubli paghahanda na talaga Kasanggang Jumar. Yung mga mabababa na sasakyan katulad ng multicab na yan ay naku, talagang mahirap yan, lalo na paggabi, madilim na lugar. So hindi natin in-expect minsan na ganyan ang kasalukuyang sitwasyon na papatayan tayo ng makina. So mangyari siguro, Jumar, kasi ang kailangan pagka huwag na sila magpagabi para hindi sila mahirapan. So, sabi ni Lieutenant Tobas ay halos 56 counts sila pabalik-balik niya sa may yung daanan dyan sa mga islit ng palengke nila dyan sa Malabang, yung mga dinadaungan ng bangka ay yun po ang inatupag nila. Kumbaga, Jumar, random, no? Sinasabi niya na 8 beses sila mag-random check. Ibig sabihin, walang permanenteng panahon, walang permanenteng lugar na kung saan ina-apply na itong random checkpoint na ito na para makasakuti sila. Pero sabi niya talagang matunog yung mga nagdadala ng baril. So, ang punto rito, sana ay tuloy-tuloy na para hanggang dumating sa punto na yung dalawang grupo o 3 grupo dyan sa ibang lugar ay masawatan natin. Kumbaga, hindi kagulo, walang masasaktan kung walang magdadala ng baril. Sinasabi pa niya, tunay na handaan na random check, no? Yung ibig sabihin nito, yung stealth group, no? Kumbaga, yung talagang checkpoint nila dyan sa may highway ng Malabang ay may 2 klase yan dyan. Katuwang dito yung Philippine Marines. So, ang nasa highway talaga na
steady dyan, yung Philippine Marines, kaya magnilinot talaga yung mga driver. Pero doon sa kadulo, malapit sa may Acacia, yung Tamundong ba yan, baga yung Balintong National High School, ay naturoon din yung checkpoint ng kapulisan natin. So, ito ay ating binigyan ng concern, idea yung ating mga kababayan dyan galing sa Parang at pupunta dyan sa Malabang. Alam na nila ang mangyayari. Ang nabanggit niya kasi nung dumar dyan sa Malabang ay 8 barangay ang sinasabing red spot na mga barangay. Pag sinasabi natin red spot na barangay, mayroong presensya ng may mga grupo, mga supporters ng ibang politiko na may mga hindi maganda ang hangarin, merong mga grupo na may mga private army groups. Pero iyan ay alam na nila, tukoy na ng pulis. Ang nakatista dyan, no? Hindi lang natin memoryado, pero 8 barangay yan kasanggagat, Jumar. Oo. Samantala dito sa atin sa Parang, mukhang wala pa tayong namonitor na ilang barangay na sinasabi nating red spot pagdating ng campaign period o mag-eleksyon na. So far so good, yan lang namonitor natin, mga makalap na mga bayan natin na kung saan ay daraan kayo ay meron kayong awareness. Alright, mula dito sa aking nilagyan para sa Arangkada Balita, kasi medyo ba? At yung Arangkada report. Ito po naman inyong kasangga, Johnny Gonzales Manigua po. Kasangga mo sa musika at pagmamagit. Radyo na! Yaryo pa! Maraming salamat kay kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua sa kanya pong pag-ulat ngayong umaga. May kaugnayan po sa ating fees and order na-report na mula po naman dito sa ating bayan ng Iranon Corridor at dito po sa ating bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Abangan po mamaya ang programang Talakayan sa Plasan Parang. Ano po diyang makakasama si kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua at ang ating pong buting station manager Sir Kennedy Busticay. Yan lamang po ang aming mga nakalap na mga balita sa ating mas pinalawak na balita ang pang-umaga, ang Arangkada Balita. Mula po naman dito sa Buluwagang Balitaan ng DXII 107.5 Plus FM. Sa ngalan po ni kasanggang Johaira Gumunsang. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama sa ngalan ng ating buting station manager, Sir Kennedy Busticay. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama, 10 ng ating po namang mga kasamahan, kasanggang Jomar Abdul, kasangga mo sa musika at pagbabalita. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.